Hindi lahat ng future NBA superstar nagsisimula sa ingay. Minsan bago pa sila makarating sa liga, pinapanood na sila ng scout, pinag-uusapan na ng mga fans at tahimik nang pinag-aagawan ng teams. Ngayon, pag-usapan natin ang 4 na prospect na posibleng maging mukha ng susunod na NBA generation. Ang 4 na pangalan nito ay hindi ordinaryong young players. Iba't iba ang laro nila. May scorer, may shot creator, may high IQ big man at may two-way forward. Kaya ang tanong, sino sa kanila ang may pinakamalaking chance na maging future NBA star? Unahin natin si EJ Devanza. Siya ang tipo ng player na kapag hawak ang bola, ramdam mo na agad ang superstar potential. Mahaba at athletic at kayang gumawa ng puntos sa iba't ibang paraan. Kaya niyang umatake sa rim, tumira sa mid-range at gumawa ng sariling shot. Ang comparison sa kanya, si Paul George at Tracy McGrady. Hindi ibig sabihin magiging ganun agad siya, pero yung style ng laro niya, may flashes ng elite wing scorer. Kung isang NBA team ang kukuha sa kanya, ang makukuha nila ay potential franchise wing, pero ang challenge sa kanya, kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging consistent sa highest level. Sunod naman natin si Darren Peterson. Kung si EJ ay elite wing scorer, si Darren naman ang may tunay na natural shot creation. Ito yung player na kayang gumawa ng sariling tira kahit dikit ang depensa. May handles, may control at may confidence. Kaya siya nakukumpara kay Devin Booker dahil sa smooth scoring style at ability gumawa ng offense. Sa modern NBA, napakahalaga ng player na kayang gumawa ng puntos kapag sira na ang play. Kapag dying seconds naman ng shot clock, kailangan mo ng ganitong player. Pero ang tanong, magiging pure scorer lang ba siya o kaya rin niyang maging complete guard? Pangatlo dito, si Cameron Boozer. Ito naman ang player na hindi lang athleticism ang dala. Pinakamalakas niyang weapon ay basketball IQ. Magaling siya magbasa ng laro, marunong pumwesto, malakas sa rebounds at kayang gumawa ng tamang desisyon. Kaya ang comparison sa kanya kay Domantas Sabonis dahil sa combination ng size, passing speed, rebounding at smart basketball. Hindi siya yung player na puro highlights lang. Siya yung player na nagpapanganda ng takbo ng team. Hindi lang talent ang dala ni Cameron Boozer. Anak siya ng dating NBA All-Star na si Carlos Boozer. Kaya marami ang naniniwalang sa dugunan niya ang pagiging high-level player. Pero sa NBA, kailangan niyang ipakita kung gaano kalayo ang kayang i-develop bilang scorer at defender. Pang-apat dito, si Caleb Wilson. Ito yung prospect na maraming NBA teams ang magugustuhan dahil sa two-way versatility. Mahaba, athletic at kayang makatulong sa depensa. Pwede siyang bantay sa maraming posisyon. Pwede ring tumakbo sa transition at may potensyal maging modern forward. Ang comparison sa kanya ay si Jaden McDaniels, isang long forward na may defensive value at room to grow offensively. Sa NBA ngayon, mahalaga ang ganitong player. Hindi lahat kailangang maging number 1 option. Minsan ang pinaka-importanting piece ay yung kayang bumagay kahit saan. Para sa akin, kung superstar upside ang usapan, si EJ Devanza ang pinaka nakakatakot. Kung pure scoring at shot creation naman, si Darren Peterson ang pinaka-dangerous. Kung winning basketball at IQ, andito si Cameron Boozer ang solid. Pero kung modern NBA fit, si Caleb Wilson ang sleeper na pwedeng tumaas ng value. Sa tingin nyo, sino ang pinaka-future superstar sa 4 na ito? Si EJ, Darren, Cameron o Caleb? Comment na sa baba ang sagot at ang rason kung bakit. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bago nating mga upload. Peace out mga ka-fast break!